Sa video ngayong araw, ibubunyag ko ang dalawang uri ng pagkain na puno ng parasito na kinakain ng maraming tao araw-araw. Nais kong bigyang diin na hindi ito listahan ng mga kakaiba o bihirang pagkain. Ito ang dalawang tunay na panganib na matatagpuan sa inyong mga pagkain, sa mga restaurant, sa palengke at maging sa mga pagkaing inaakala ninyong malinis, masustansya at walang anumang problema. Mula sa araw-araw na kalusugan, ako si Dr. Victor Pascual. Bago natin suriin ng detalyado ang bawat isa sa mga mapanganib na pagkain na iyon, kailangan muna nating iwaksi ang mga maling akala na matagal nang umiiral sa ating komunidad. Sa unang bahagi ng video, ibubunyag ko ang 8 pinakakaraniwang maling akala tungkol sa mga parasito. Bakit lubos na mali ang pag-iisip na malusog ako, kaya hindi ko kailangang mag-alala sa mga parasito? Bakit ang lutong pagkain ay maari pa ring maging mapanganib sa kalusugan at bakit maraming tao pa rin ang nagkakaroon ng impeksyon ng parasito kahit na maingat nilang hinuhugasan ang kanilang pagkain? Ang mga maling akalang ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang hindi namamalayan na sila ay may impeksyon na pala ng parasito. Pangalawa, ibubunyag ko ang dalawang uri ng pagkain na kinakain ng maraming tao araw-araw. At ang pinakamapanganib ay ang pagkain nasa numero 1 sa listahan na paborito ng maraming Pilipino ay maaaring magdulot ng pinsala sa utak at nervous system. Pangatlo, sabay-sabay nating aalamin ang 5 bagong panganib ng impeksyon ng parasito sa modernong pamumuhay. Mula sa mga imported na pagkain, mga kanluraning gawi sa pagkain, hanggang sa mga pagkain itinuturing na malusog at napakauso, ngunit sa katotohanan ay nagtatago ng mga panganib na hindi inaasahan ng maraming tao. At sa huli, tutulungan ko kayong mapansin ang 6 na senyales na babala ng inyong katawan tungkol sa mga parasito. Maraming nakatatanda ang nag-aakala na ang pagkapagod ay dahil sa edad, ang mga pantal ay dahil sa panahon, at ang hindi pagkatunaw ng pagkain ay dahil sa mahinang sikmura. Ngunit sa maraming kaso ito ay senyales na ang katawan ay lumalaban sa mga parasito sa loob nito. Bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na video. Pindutin ang like at mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan ninyo pinapanood ang video na ito upang maipakita ang inyong pagmamalasakit sa inyong kalusugan. Bago natin suriin ng detalyado ang mga partikular na pagkain, sabay-sabay nating alamin ang 8 pinakakaraniwang maling akala tungkol sa mga parasito. Ito ang mga bagay na pinaniniwalaan ng halos lahat na tama, ngunit sa katotohanan ay nagpapataas ng panganib ng sakit ng ilang beses. Ang unang maling akala ay ang paniniwala ng maraming tao na kung malusog lang ang katawan, kayang labanan ng natural na immune system ang lahat ng uri ng parasito. Ito ay isang napakadelikadong pag-iisip. Hindi pinipili ng mga parasito ang mga mahihina o matatanda. Pinipili nila ang mga taong nagpapabaya at nagiging kampante. Maraming pasyente na orihinal na bata, malusog, regular na nag-ehersisyo at kumakain ng masustansya, ang nagkakasakit pa rin dahil sa liver flukes, brain flukes o anisakis dahil lamang sa isang beses na pagkain ng hindi gaanong lutong pagkain o isang platong seafood na inakala nilang ganap na malinis. Para sa mga parasito, walang halaga kung araw-araw kayong tumatakbo o gaano katagal na kayong namumuhay ng malusog. Kapag hindi sinasadyang binigyan ninyo sila ng maliit na pagkakataon, halimbawa sa pagkain ng isang piraso ng hindi gaanong lutong pagkain, agad nila itong sinasamantala at tahimik na pumapasok sa inyong katawan. Ang pangalawang maling akala ay ang mga parasito ay matatagpuan lamang sa mga hilaw na pagkain.
Ang katotohanan ay maraming pagkain na mukhang luto sa labas ay hindi pa umaabot sa ligtas na temperatura sa loob. Ito ay karaniwan lalo na sa mabilis na ginisang baboy, medium rare na beef steak, igat na ginisa sa malakas na apoy o mga lutuing suso na iniahon agad ng kusinero kapag bumuka na ang mga ito. Maraming uri ng parasito ang nagtatago sa kailaliman ng bawat hibla ng karne, hindi makikita ng mata at mabubuhay ng malusog na parang hindi apektado kung ang gitna ng pagkain ay hindi naiinitan ng sapat na katagalan. Ang pagiging luto sa labas ay hindi nangangahulugang maayos na naproseso ang loob. Ang pangatlong maling akala ay ang pagpapakulo lang ng pagkain ay agad napapatay sa mga parasito. Ngunit ang mahalaga ay hindi ang katotohanang kumukulo ang tubig, kundi kung gaano katagal nananatili ang pagkain sa kumukulong kapaligiran na yon. Maraming tao dahil sa pagmamadali o lumang kaugalian ang agad na pinapatay ang apoy at inaahon ang pagkain kapag nagsimula pa lang kumulo ang tubig. Ito ang dahilan kung bakit nabubuhay pa rin ang mga parasito. Halimbawa, ang mga uod sa igat ay kayang mabuhay kung hindi pakukuluan ng tuloy-tuloy sa loob ng hindi bababa sa 5 minuto. Ang mga suso at shellfish ay tila pwede nang kainin kapag pinakuluan lang. Ngunit sa katotohanan, kailangan itong lutuin ng hindi bababa sa 10 minuto matapos talagang kumulo ang tubig. Sa madaling salita, ang 1 segundong kumulong tubig at 10 minutong kumulong tubig ay 2 ganap na magkaibang antas pagdating sa pagpuksa ng mga parasito. Ang pang-apat na maling akala ay ang frozen na seafood ay laging ligtas dahil namamatay ang mga parasito kapag nagyelo. Sa katotohanan, hindi ito totoo. Ang mga karaniwang freezer sa bahay ay umaabot lamang sa 4°C hanggang 10°C na hindi sapat na temperatura para puksain ang karamihan sa mga parasito sa isda. Kailangan silang i-freeze sa 20°C sa loob ng hindi bababa sa 72 oras o sa 35°C sa loob ng higit sa 24 oras para mapuksa. Nangangahulugan ito na karamihan sa mga frozen na seafood na binibili natin ay pansamantalang pinapatulog lamang ang mga parasito. Ngunit sa sandaling makapasok sa katawan ng tao na may temperaturang 37°C agad silang nagigising at nagpapatuloy sa kanilang normal na aktibidad. Kaya ang pag-freeze ay hindi pumapatay ng mga parasito. Ang pag-freeze ayon sa pamantayan lamang ang makakagawa nito. Ang panglimang maling akala ay ang paghuhugas lamang ng pagkain ng napakalinis ay mag-aalis na ng lahat ng panganib. Ngunit gaano man karami ang inyong paghugas, ang dumi at mga impurities sa ibabaw lamang ang malilinis. Maraming uri ng itlog ng parasito ang napakatibay na nakakapit sa mga tisyo ng karne at dahon ng gulay. Hindi sila matatanggal ng tubig, hindi mapupuksa ng asin, at kahit ang suka ay hindi kayang sirain ang kanilang matibay na pananggalang. Kung sapat na ang paghuhugas gamit ang kamay para maging ligtas, hindi na natin kakailanganin ang mga laboratorio at mga pamamaraan sa pamamahala ng pagkain tulad ng mayroon tayo ngayon. Ang agham sa kaligtasan ng pagkain ay umiiral dahil hindi sapat ang karaniwang paghuhugas. Ang pang-anim na maling akala ay ang paniniwalang kayang puksain ng alak, suka at mustasa ang mga parasito. Ito ay isang malubhang maling pananaw. Hindi pinapatay ng mga pampalasang ito ang mga parasito. Nagbibigay lamang sila ng maling akala ng kalinisan sa kumakain. Ang alak na ginagamit sa kinilaw na alimango ay pansamantalang nilalasing lamang ang mga parasito. Hindi sila pinupuksa. Pinapaliit sila ng suka, ngunit buhay pa rin. Ang mustasa ay nagpapaiyak sa kumakain sa anghang, ngunit ang mga parasito ay hindi man lang apektado. Ang tanging kinatatakutan talaga ng mga parasito ay mataas na temperatura o napakababang temperatura na umaabot sa mga pamantayang pang-industriya. Ang mga pampalasa ay lumilikha lamang ng huwad na pakiramdam ng kaligtasan.
Ang pangpitong maling akala ay ang pag-iisip na kung kaunti lang ang kakainin, tiyak na ayos lang. Sa katotohanan, hindi mo kailangang kumain ng marami para sa mga parasito. Isang adult na uod, isang larva, o kahit isang itlog ng parasito ay sapat na para magdulot ng mga mapanganib na sakit tulad ng brain flukes, eye flukes, cysticercosis o parasitic meningitis. Hindi kailangan ng dami ng parasito. Kailangan lang nila ng isang pagkakataon na makapasok sa iyong katawan at kapag nakapasok na ang mga kahihinatnan ay maaaring tumagal ng maraming taon. Ang huling maling akala ay iniisip ng maraming tao na kapag sila ay nahawaan ng parasito agad na magbibigay ng babala ang kanilang katawan. Ngunit ang mga parasito ay hindi kumikilos ng maingay tulad sa mga pelikula. Tahimik silang dumarami at dahan-dahang sinisira ang katawan. Maraming uri ng parasito ang maaaring mabuhay sa bituka sa loob ng 10 hanggang 10 taon nang hindi nagdudulot ng anumang malinaw na sintomas. Maaari nilang gawing anemic, mahina at pagod ang katawan, ngunit inaakala ng pasyente na sila ay stress o kulang sa tulog. Ang ilang ibang uri ay pumapasok sa atay-baga o maging sa utak ngunit hindi nagdudulot ng sakit sa mga unang yugto. Kapag natuklasan ng pasyente, karaniwan ay meron ng pinsala at napakahirap ng ganap na gumaling. Ngayong natapos na nating talakayin ang 8 pinakamalaking maling akala tungkol sa mga parasito, ibubunyag na natin ang 2 mapanganib na pagkain na puno ng parasito na kinakain ng maraming tao araw-araw. Ang listahang ito ay nakaayos mula sa mababa hanggang sa mataas na antas. At naniniwala ako na hindi bababa sa 2 o 3 sa mga ito ay maaring nakain ninyo kamakailan nang hindi nalalaman. At magsisimula tayo sa numero 9, isang pagkain na mukhang ordinaryo at itinuturing pangang natural at malusog ngunit naglalaman ng maraming panganib na hindi inaasahan ng maraming tao. Ito ay ang mga kabuti at ligaw na gulay. Natural ngunit hindi garantisadong ligtas. Maraming tao pa rin ang naniniwala na ang mga ligaw na kabuti o gulay ay purong regalo ng kalikasan, mas malusog kaysa sa mga karaniwang gulay dahil sa mas kaunting kemikal at walang pestisidyo. Ngunit ang mismong pagiging natural na ito ang nagiging perpektong lugar para sa mga parasito. Ang ibabaw ng mga ligaw na kabuti ay may maraming maliliit na siwang tulad ng mga maliliit na bulsa na hindi natin makikita ng mata. Ang mga siwang na ito ang lugar kung saan kumakapit at naninirahan ng mga itlog ng parasito mites at roundworms. Kahit na hugasan ninyo ito ng basta-basta sa ilalim ng gripo, hindi sila madaling matatanggal. Sa katunayan, ang mabilis na pagbanlaw sa tubig ay mas katulad ng pagbibigay sa kanila ng malamig na paligo kaysa sa tunay na paglilinis. Hindi lang mga kabuti kundi pati na rin ang mga ligaw na gulay na tumutubo sa mga lugar na malapit sa kagubatan, sapa at lawa ay may mataas na panganib ng impeksyon ng parasito. Ang dahilan ay ang acid rain, industrial wastewater at maruming tubig mula sa lupa ay nagiging sanhi upang ang lupa at mga pinagkukunan ng tubig sa mga ligaw na lugar ay hindi na kasing linis ng dati. Ang mga itlog ng parasito ay madaling kumakapit sa mga dahon tangkay at ugat ng mga ligaw na gulay at kung hindi maingat na ipoproseso, direkta silang papasok sa katawan ng kumakain. May mga kaso kung saan ang isang buong pamilya mula sa probinsya ay nakaranas ng pagsusuka, pagtatae at mga sintomas ng pagkalason matapos kumain ng ligaw na gulay na pinitas sa bundok nang hindi hinugasan ng maayos. Nang suriin ng doktor, natuklasan nila na ang sanhi ay nagmula sa mga itlog ng parasito na nakakapit sa mga dahon ng gulay, isang bagay na walang sino man ang nag-akalang kinakain nila. Upang gawing mas ligtas ang mga lutuin na may kabuti at ligaw na gulay, kailangan nating maglapat ng masusing proseso ng paghahanda. Una, hugasan itong mabuti sa ilalim ng umaagos na tubig upang maalis ang lupa at mga dumi.
Sunod ibabad ang mga ito ng buo sa malabnaw na tubig na may asin sa loob ng hindi bababa sa 30 minuto upang matulungang matanggal ang mga itlog ng parasito sa ibabaw. Pagkatapos ibabad hugasan itong muli ng ilang beses sa ilalim ng umaagos na tubig hanggang sa maramdaman ninyong ganap na malinis na ito. Ito ay hindi lamang isang simpleng hakbang sa paghuhugas. Ito ay isang mahalagang pananggalang para sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Sunod sa numero 8 ay ang apulid water chestnut at kangkong, mga pagkaing nagpapaalala sa kabataan ngunit nagtatago ng tahimik na panganib. Kapag binanggit ang dalawang halamang ugat na ito, maraming tao, lalo na ang mga nakatatanda, ang naaalala ang malutong, matamis at malamig na lasa at ang nakakapreskong pakiramdam kapag kinakain ng hilaw. Sa Pilipinas, maraming mga halamang tubig ang ginagamit bilang merienda, kaya marami ang nag-aakala na ang mga ito ay napaka-natural at ligtas. Ngunit ang simpleng pagkain ito ay kabilang sa mapanganib na grupo sa dahilang halos walang sino man ang nag-iisip. Ang apulid at kangkong ay tumutubo sa mga lawa, sapa at latian kung saan malakas ang presensya ng mga liver flukes. Ang mga metacercariae larva ay maaaring kumapit sa balat o pumasok sa laman dahil sa malambot at sumisipsip ng tubig na istruktura nito at hindi ito makikita ng mata. Maraming tao ang may ugaling kainin ito ng hilaw o direktang kagatin ang itim na balat sa labas, 1 kilos, na tila hindi nakakapinsala, ngunit parang pagbubukas ng daan para makapasok ang mga parasito sa katawan. Kapag nakapasok na sa maliit na bituka ang mga larva, ay kakapit sa mukosa, sisipsipin ang mga sustansya at unti-unting magdudulot ng malubhang pinsala. May isang kaso na ikinagulat ng mga doktor. Isang matandang lalaki na dati malusog at mahilig kumain ng hilaw na apulid, araw-araw ay nabawasan ng halos 10 kilo sa loob lamang ng 2 buwan at patuloy na nakakaramdam ng pagod at nagtatae. Nang suriin at tuklasan ng doktor na ang kanyang bituka ay puno ng kumpul-kumpul na liver flukes na siyang nagpapahina sa kanyang katawan. Hindi ito isang bihirang kaso. Sa maraming rehiyon sa Asya, kung saan may ugaling kumain ng hilaw na halamang tubig tahimik, na nagaganap ang mga kaso ng impeksyon taon-taon. Para sa apulid at kangkong, ang ginintuang tuntunin ay wag na wag itong kainin ng hilaw sa anumang anyo. Isang larba lang ay sapat na para magdulot ng sakit. Ang pinakaligtas na paraan ay pakuluan ito ng husto sa 100 Celsius sa loob ng hindi bababa sa 5 minuto upang ganap na mapuksa ang mga larba. Kapag nilutong maayos, nananatili pa rin ang sariwang tamis at kakaibang lutong ng apulid at kangkong. Ngunit ang pinakamahalaga ay tinitiyak nito ang kaligtasan ng pamilya. Minsan, ang ilang minutong dagdag sa pagluluto ay makakaiwas sa mga problemang pangkalusugan na maaaring tumagal ng ilang buwan. Sunod sa numero 7 ay isang grupo ng pagkain na pamilyar na ginagamit sa halos lahat ng tahanan, ang hindi gaanong lutong baboy at baka. Dahil sa pagiging karaniwan nito, marami ang nagiging kampante at hindi inaasahan na sa likod ng matamis, malambot at makatas na piraso ng karne ay nagtatago ang panganib na direktang makakaapekto sa utak, mata at nervous system. Sa mga nakaraang taon, ang trend ng pagkain ng hindi gaanong lutong karne, gisang baboy, na bahagyang luto lang inihaw, na baka sa loob ng 3 hanggang 5 minuto lang o stick na sinelyuhan lang sa labas ay lalong nagiging popular sa Pilipinas. Iniisip ng lahat na kailangan itong hindi gaanong luto para mapanatili ang natural na tamis at masustansya. Maging ang maraming nakatatanda ay nagpapasa-pasa ng impormasyon na ang pagkain ng hindi gaanong lutong karne ay pampalakas at sosyal. Ngunit halos walang nakakaalam na ang mukhang sopistikadong ugaling, ito ang nagbibigay ng pinakamalakas na pagkakataon para makapasok ang mga parasito sa katawan. Sa kaso ng baboy, ang pinakanakakatakot ay ang larva ng pork tapeworm sa isang piraso ng karne.
na hindi sapat ang luto, lalo na kung hindi dumaan sa mahigpit na inspeksyon ang mga larba, ay nagtatago sa kailaliman ng mga hibla ng karne at hindi mapapansin ng mata. Kapag nakapasok sa katawan, lumalaki sila bilang adultong uod na umaabot ng ilang metro, matibay na kumakapit sa pader ng bituka at sumisipsip ng sustansya na nagpapahina sa katawan. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang panganib. Sa maraming kaso, ang mga itlog ng tapeworm ay sumasama sa daloy ng dugo at direktang naglalakbay patungo sa utak, mata at mga kalamnan kung saan sila bumubuo ng mga parasitic cyst. Ito ang sanhi ng neurocysticercosis na nagdudulot sa pasyente ng matagalang sakit ng ulo, pangingisay, kumbulsyon at maaari pang maging banta sa buhay. Sa Pilipinas at maraming bansa sa Asia, hindi kakaunti ang mga tao na natutuklasan lamang na mayroon silang tapeworm cyst sa utak matapos magtiis ng mga sintomas sa loob ng maraming taon nang hindi alam ang sanhi. Upang maprotektahan ang kalusugan, lalo na para sa mga nasa katanghaliang gulang at nakatatanda, wag na wag kumain ng hindi gaanong lutong baboy sa anumang anyo. Ang baboy ay dapat na ganap na luto, walang natitirang pulang katas o kulay rosas na bahagi. Sa kaso ng baka, kung gusto ninyong kainin ito ng hindi gaanong luto, gamitin lamang ang karne na dumaan sa mahigpit na inspeksyon at lutuin ito ng hindi bababa sa 7 minuto para mapuksa ang mga parasito. Kasabay nito, iwasan ang karne mula sa mga hindi inspektadong pwesto karne na may mababang kalidad ng pag-iimbak at karne mula sa ilegal na katayan. Sa madaling salita, ang isang sandali ng pagkain ay maaaring ipagpalit sa kalusugan ng natitirang bahagi ng iyong buhay. Ngayon, magpapatuloy tayo sa numero 6, isang pagkain na paborito ng marami dahil sa malambot, malasa at masustansyang karne nito, ang igat. Karaniwang itinuturing na masustansya, ngunit nagtatago ito ng malaking panganib mula sa Ganatostoma, isang parasito na may malakas na kakayahang mabuhay at magdulot ng malubhang pinsala kapag nakapasok sa katawan. Sa maraming survey sa Pilipinas, China at Thailand, naitala na ang infection rate ng Gnatostoma sa mga igat ay umaabot sa 70 hanggang 80%. Ang nakakabahala ay ang karaniwang paraan ng pagluluto sa maraming tahanan at restaurant. Ang igat ay karaniwang ginigisa ng mabilis sa malakas na apoy upang mapanatili ang madulas at malambot na texture. Ang malakas na apoy ay nagluluto lamang sa labas, habang ang makapal na laman sa loob ay hindi umaabot sa temperatura na kailangan para puksain ang mga larba. Kaya kahit na ang lutuin ay golden brown at mabango, maaari pa rin itong maglaman ng buhay na Gnatostoma. Hindi tulad ng maraming parasito na nananatili lamang sa bituka, ang Gnatostoma ay may tendensiyang maglakbay sa buong katawan. Gumagapang sila sa ilalim ng balat, nagdudulot ng mga namamagapula at masakit na bukol pumapasok sa mata na nagpapalabo ng paningin at umaatake pa sa atay o central nervous system na nagdudulot ng matinding sakit ng ulo, kumbulsyon at coma. May isang kaso kung saan kinailangan ng doktor na mag-opera para tanggalin ang isang uod na may habang ilang sentimetro na gumagalaw sa loob ng soft tissue at inamin ng pasyente na madalas siyang kumain ng ginisang igat, ngunit hindi ito sapat na luto. Ang mga ganitong kaso ay hindi bihira at lahat ay nagmula sa pagkain ng igat na bahagyang luto lamang. Upang masiguro ang kaligtasan, lalo na para sa mga nakatatanda, ang tanging paraan ay lutuin ito ng husto. Hiwain ang igat ng manipis para pantay na makapasok ang init at pakuluan ito sa kumukulong tubig sa 100 glausesu sa loob ng hindi bababa sa 5 minuto bago igisa o lutuin. Maaring mawala ng kaunti ang madulas na texture ng ulam, ngunit kapalit nito ay ang kapanatagan ng loob, na alam ninyong lahat ng parasito ay naalis na. Minsan, ang kaunting sakripisyo sa lasa ay makakaiwas sa malalaking panganib sa kalusugan sa hinaharap.
At sa numero 5 sa listahan ng mga pagkaing mapanganib at puno ng parasito na kinakain ng maraming tao araw-araw ay ang mga palaka at reptilya. Kapag binanggit ang mga lutuin na may palaka o reptilya, marami ang agad na naiisip ang malambot, makunat at matamis na lasa ng karne, isang pagkaing lubos na minamahal sa Pilipinas at maraming bansa sa Asya. Ang mga maanghang na lutong palaka, adobong palaka, o mainit na sinigang na palaka ay laging itinuturing na pampalusog at maraming nakatatanda pa ang naniniwala na ang karne ng palaka ay napakabuti para sa mga kasukasuan at pangkalahatang kalusugan. Ngunit halos walang nakakaalam na sa likod ng mukhang masustansyang pagkain na ito ay nagtatago ang isang parasito na may antas ng panganib na tinatawag ng mga doktor na demonyong sparganum. Isang uri ng tapeworm larva, hindi ito isang parasito na kumakapit lamang sa bituka tulad ng alam natin. Ang sparganum ay espesyal dahil hindi ito nananatili sa isang lugar. Kapag nakapasok sa katawan nito ay parang isang manlalakbay na gumagalaw mula sa isang bahagi patungo sa iba, nagdudulot ng pinsala saan man ito dumaan. Ang ikinababahala ng mga doktor ay ang katatagan ng sparganum. Hindi sila namamatay at maaaring manatili sa katawan ng tao sa loob ng maraming taon at patuloy pa ring tahimik na gumagalaw. Kapag kumain ng hindi sapat na lutong karne ng palaka ang mga larva, na ito ay direktang papasok sa digestive tract at mula doon sila ay lulusot patungo sa soft tissues, kalamnan mata at maging sa utak. Maraming kaso ang nagpanginig sa mga eksperto. Isang kaso na naitala sa Taiwan ay tungkol sa isang lalaki na madalas kumain ng sinigang na palaka, ngunit may ugaling kainin ito habang medyo hilaw pa ang karne. Makalipas ang ilang panahon, nakaramdam siya ng parang may gumagalaw sa loob ng kanyang hita na namaga at sobrang sakit na hindi mailarawan. Nang suriin ng doktor sa pamamagitan ng operasyon, nagulat sila nang makita ang isang sparganum na halos 10 cm ang haba na gumagapang sa pagitan ng mga hibla ng kalamnan. Hindi pa iyon ang pinakanakakatakot. Ang ilang ibang pasyente ay nagkaroon ng sparganum na pumasok sa utak na nagdulot ng matinding sakit ng ulo, kumbulsyon, pagkasira ng paningin at maging koma. Kapag nangyari na ang pinsala sa nerbiyos, napakababa na ng tsansang ganap na gumaling. Ang mga nakatatanda, buntis bata at mga taong may mahinang immune system ang nasa pinakamataas na panganib kapag kumain ng hindi sapat na lutong karne ng palaka. Upang maprotektahan ang kalusugan, lalo na ng mga nakatatanda, ang pinakamabisang paraan ng pag-iwas ay una, hiwain ang karne ng palaka sa maliliit at pantay na piraso para madaling makapasok ang init sa loob. Pangalawa, pakuluan ang karne ng palaka sa kumukulong tubig sa 100 degrees Celsius sa loob ng hindi bababa sa 10 minuto bago ito igisalutuin o isahog sa sinigang. Ang 10 minuto ay ang minimum na oras na inirerekomenda at nakuha ng mga parasitologists mula sa maraming totoong kaso. Ang ilang minutong dagdag sa proseso ng pagluluto ay makakaiwas sa panganib ng sparganum na magdulot ng pinsala sa kalamnan mata at nervous system, mga komplikasyon na kapag nangyari na ay mahirap hulaan ang kahihinatnan. Minsan, ang kaligtasan ng buong pamilya ay nakasalalay sa isang napakasimpleng pagpili, lutuin ng husto at alisin ang ugaling kumain ng hilaw para sa lasa. Sunod sa numero 4 sa listahan ng mga pagkaing puno ng parasito na kinakain ng maraming tao araw-araw ay ang itlog ng isda. Kapag binanggit ang itlog ng isda, karaniwan nating agad na naiisip ang isang sopistikado at dekalidad na pagkain. Mula sa makintab na salmon roe sa ibabaw ng sushi hanggang sa mamahaling inas ng itlog ng isda sa mga fine dining restaurant, lahat ay nagbibigay ng pakiramdam ng luho masustansya at itinuturing na pampalusog. Sa Pilipinas, ang itlog ng isda ay lumalabas din sa maraming pamilyar na lutuin tulad ng mga itlog ng isdang tulingan, itlog ng isdang lapu-lapu o imported na salmon roe na ginagamit sa mga sushi bar.
Dahil sa pagiging karaniwan at sa paniniwalang malinis at mabuti sa katawan ang itlog ng isda, halos walang nag-iisip na ang dekalidad na pagkain ito ay maaaring maglaman ng isa sa mga pinakanakakatakot na panganib ang mga itlog at larba ng broad fish tapeworm. Ang nagiging dahilan kung bakit perpektong kapaligiran para sa mga parasito ang itlog ng isda ay ang mismong istruktura nito. Sa loob ng mga transparent, malambot at matatabang butil ng itlog na gusto natin, mayroong napakaraming maliliit na espasyo kung saan maaaring kumapit ang mga itlog ng parasito, ngunit hindi ito matutuklasan ng mata. Bukod pa rito, kung ang proseso ng pagkuha ng itlog mula sa isda, paghuhugas, pag-empake at pagproseso ay hindi ginagawa sa isang kapaligirang sumusunod, sa pamantayan napakadaling makahalo ang mga itlog ng tapeworm. Isang pagkakamali lang mula sa producer o seafood processor at ang mga itlog ng parasito ay maaaring dumiretso sa inyong hapagkainan kasama ng produkto. Ang nakakalungkot ay dahil mukhang malinis, malambot at transparent, ang itlog ng isda, marami ang naniniwalang tiyak na ligtas ito. Ngunit sa katotohanan, hindi kakaunti ang mga kaso ng mga taong malulusog at walang anumang medical history na nahawaan ng broad fish tapeworm dahil lamang sa pagkain ng hilaw na itlog ng isda sa sashimi. Kapag nalunok ang mga itlog ng tapeworm, pumupunta sila sa bituka at nagiging adultong uod. Ang tapeworm na ito ay maaaring umabot sa haba na to hanggang 3 metro o higit pa, nakapulupot ng ilang beses sa loob ng bituka at sumisipsip ng mga sustansya tulad ng bitamina B12 na nagdudulot sa pasyente ng anemia pagkapagod. Paninilaw ng balat at pagbaba ng resistensya, iniisip ng ilang pasyente na sila ay stressed, kulang sa tulog o tumatanda, ngunit hindi nila alam na isang mahabang tapeworm ang nabubuhay at lumalaki sa kanilang bituka araw-araw. Sa mga ospital sa Japan, Korea, Taiwan, madalas makatagpo ang mga doktor ng mga kaso na may kaugnayan sa hindi maayos na naprosesong itlog ng isda. May mga taong nakakaramdam ng patuloy na kabusugan sa loob ng ilang buwan at kalaunan ay natutuklasan na ang dahilan ay ang tapeworm na sumasakop sa espasyo sa kanilang bituka. Ang magandang balita ay maaari pa rin kayong kumain ng itlog ng isda kung alam ninyo ang tamang paraan ng pagpili. Ang pinakamahalaga ay dapat na ang itlog ng isda ay na-freeze at na-sterilize ayon sa mga pamantayang pang-industriya. Sa partikular, dapat itong i-freeze sa 20 graus Celsius sa loob ng hindi bababa sa 72 oras o sa 35 graus Celsius sa loob ng hindi bababa sa 24 oras. Ang mga temperaturang ito lamang ang ganap na makakapuksa sa mga itlog ng broadfish tapeworm. Kaya kapag bumibili ng salmon roe, inas ng itlog ng isda o itlog ng isda para sa sushi, pumili ng malalaki at mapagkakatiwalaang brand. Unahin ang mga tindahan na may sertipikasyon ng tamang cold storage. Iwasan ang mga itlog ng isda na ibinebenta ng tingi hindi malinaw ang pinagmulan at walang label. Lalo na para sa mga nakatatanda na mas mahina ang immune system, dapat maging mas maingat sa pagkain ng hilaw na itlog ng isda. Minsan ang paggastos ng kaunti pa para sa isang dekalidad na produkto ay isang pamumuhunan para sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Ngayon nasa numero 3 na tayo sa listahan ng mga mapanganib na pagkain na puno ng parasito isang pagkain na paborito pa rin ng napakaraming Pilipino at Asyano, ngunit nagtatago ng hindi mailarawang panganib ang kinilaw na alimango at burong hipon. Sa kultura ng pagkain sa Silangang Asya, ang kinilaw na alimango at burong hipon ay mga tradisyonal na pagkain na may mahabang kasaysayan. Sa Pilipinas, maraming tao ang mahilig sa mga pagkaing tulad ng alimango na binabad sa suka o alak. Ngunit ang paniniwalang kayang pumatay ng alak ang mga mikrobyo ang dahilan kung bakit marami ang nagiging kampante. Napakaraming nakatatanda ang naniniwala na kung ibababad ang alimango sa matapang na alak o suka, nang matagal lahat ng mikrobyo at parasito ay mapupuksa, ngunit pinatunayan
ng agham na ito ay isang napakadelikadong maling akala. Sa kailaliman ng katawan ng mga alimango at hilaw na hipon, nagtatago ang isang parasito na may matatag na kakayahang mabuhay na ikinababahala ng mga eksperto ang lung fluke. Ang parasito na ito ay pangunahing matatagpuan sa mga alimango at hipon sa tabang na karaniwang ginagamit na sangkap sa paggawa ng mga kinilaw binuro at iba pang lutuin. Maraming pag-aaral ang sumuri sa mga sample ng kinilaw na alimango na ibinebenta sa merkado. At ang resulta ay ikinagulat ng lahat. Sa ilang lugar, higit sa 60% ng mga sample ang natagpo ang mayroon pa ring buhay na tapeworm larva. Pinapatunayan nito ang isang simple ngunit masakit na katotohanan, hindi kayang puksain ng alak suka o kahit tubig na may asin ng lung fluke. Pansamantala lamang nilang pinahihina ang mga larbang ngunit sa sandaling makapasok sa mainit at masustansyang katawan ng tao, agad silang nagigising at nagsisimulang magdulot ng sakit. Ang mga lung fluke ay bumubuta sa tissue ng baga, lumilikha ng mga inflammatory cyst na nagpapahirap sa pasyente sa bawat paghinga. Ang mas nakakabahala ay hindi lamang sa baga nananatili ang lung fluke. Sa ilang kaso, ang mga larva ay naglalakbay patungo sa utak, nagdudulot ng meningitis, matinding sakit ng ulo paralysis, at kung hindi agad masuri, maari pa itong humantong sa kamatayan. Upang maprotektahan ang kalusugan, lalo na para sa mga nakatatanda na mas mahina ang baga at immune system, ang tanging paraan para maalis ang lung fluke ay lutuin ng husto ang alimango at hipon. Kapag pinasingawan, pinakuluan o nilaga ng sapat na katagalan sa 100 degrees Celsius, doon lamang ganap na napupuksa ang mga parasito. Kung gusto pa ring tangkilikin ang lasa na katulad ng kinilaw na alimango o burong hipon, maaari kayong pumili ng mga produktong binili mula sa malalaking brand na dumaan sa sterilization heat treatment o may food safety certification. Huwag na huwag kumain ng buhay na alimango o hipon binabad sa alak, binabad sa suka o bahagyang inasnan. Gaano man kasarap, walang lasa, ang sulit ipagpalit sa ating baga, kalusugan, utak at buhay. Ngayon, nasa numero 2 na tayo sa listahan ng mga mapanganib na pagkain na puno ng parasito. Isang pagkain na matatagpuan kahit saan mula Maynila hanggang Cebu, mula sa mga high-end na Japanese restaurant hanggang sa maliliit na kainan sa kanto. Marami pang ang tao ang itinuturing itong malinis sariwa at mayaman sa omega-3 at regular itong kinakain linggo-linggo. Ngunit dahil sa sobrang pagiging karaniwan nito, halos walang nakakaalam na ito ay isa sa mga pinakamalakas na daanan ng impeksyon ng parasito. Sa kasalukuyan ang sashimi at ang anisakis larva. Kapag binanggit ang sashimi, lalo na ang salmon, sashimi tuna o mga lokal na kinilaw na isda, halos lahat ay naiisip ang sariwa malangis at natutunaw sa bibig na pakiramdam. Hindi lamang ito isang sikat na pagkain, kundi isang simbolo ng malusog na lutuin para sa maraming Pilipino. Dahil sa matinding pagkagusto na ito, halos walang nakakaalam na sa loob ng magagandang hiwa ng sashimi ay maaaring mayroong isang nakakatakot na parasito na tinatawag na anisakis. Ang anisakis ay itinuturing na isang assassin sa dilim sa mundo ng hilaw na seafood. Ang kanilang kakayahang mabuhay ay napakatindi na ikinagugulat ng medikal na komunidad. Kaya nilang mabuhay sa loob ng laman ng isda kahit na ito ay hinugasan ng malinis inasnan, binabad sa suka o kahit na binabad sa matapang na pampalasa. Maging ang wasabi, ang karakteristikong pampalasa ng sashimi, ay hindi sila kayang patayin. Sa madaling salita, gaano man karaming suka ang ibabad at gaano man karaming wasabi ang isawsaw, buhay pa rin sila. At kapag nakapasok sa katawan, hindi na nanatili sa isang lugar ang anisakis. Sinusubukan nilang bumaon, kumagat at kumapit sa pader ng tiyan. Ang pag-atake na ito ang nagdudulot ng matinding sakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka at pananakit na parang hinihiwa ng kutsilyo ang tiyan. Maraming pasyente ang sobrang sakit na hindi makatayo ng tuwid at isinusugod sa emergency room. Isang tipikal na kaso na naitala sa Hong Kong. Isang binata ang kumakain ng salmon sashimi ilang beses sa isang buwan.
Isang gabi, kinailangan niyang pumunta sa ospital dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Nang magsagawa ng endoscopy, nakita ng doktor ang ilang mapuputi at mahahabang uod na gumagapang sa pader ng tiyan at ang ilan ay nakabaon na ng malalim sa tissue ng tiyan na nagdulot ng pamamaga sa mukosa. Ang imaheng ito ay malawakang ibinahagi sa medikal na komunidad at nagtulak sa maraming tao na pag-isipang muli ang kanilang ugaling madalas na pagkain ng sashimi. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang tuluyang talikuran ang sashimi. Napakaraming Pilipino ang mahilig sa pagkain ito. At kung alam ninyo ang tamang paraan ng pagpili, maaari pa rin itong maging ligtas. Tandaan ang 3 ginintuang tuntunin na ito. Una, kumain lamang ng sashimi sa malalaki at mapagkakatiwalaang restaurant na may sertipikasyon ng tamang pag-freeze. Karaniwang mahigpit na sinusunod ng mga ito ang magagandang regulasyon. Pangalawa, direktang magtanong sa restaurant. Ang sashimi ba na ito ay na-freeze ayon sa pamantayan ng 20 degrees? Ang tanong na ito ay napaka-normal at lalong inirekomenda sa komunidad ng medisina. Pangatlo, huwag gumawa ng sashimi sa bahay gamit ang isdang binili sa supermarket maliban kung malinaw na nakasaad sa pakete ang pamantayan ng pag-freeze para sa pagpuksa ng parasito. Lalo na para sa mga nakatatanda na madaling magkaroon ng ulcer at may mahinang resistensya, dapat maging mas maingat kailanman sa pagkain ng sashimi. Ang kaunting talino sa pagpili ng gagastusin ay makakaiwas sa ilang araw ng paghihirap sa ospital. At sa wakas, narito na tayo sa numero 1 sa listahan ng mga pagkaing puno ng parasito. Ito ay isang pagkaing madalas kainin sa napakaraming pamilyang Pilipino, lalo na sa mga inuman, sa mga seafood restaurant, sa tabing dagat at sa mga pagtitipon ng pamilya tuwing weekend. Maraming nakatatanda ang mahilig sa pagkain ito dahil naniniwala sila na ang mga ligaw na lamang dagat ay dapat malinis at buhay para mapanatili ang tamis. Ngunit lahat ng parasitologist ay sumasang-ayon nito. Ang pinaka-nakakatakot na panganib na direktang nagdudulot ng pinsala sa utak at nervous system. Ito ay ang mga suso at shellfish. Ang mga suso at shellfish ay napakapamilyar na pagkain sa lutuing Pilipino. Maging ito man ay maanghang na ginisang suso, steam na tahong ensaladang suso, o mga bar na naghahain ng kinilaw na suso, lahat ng ito ay karaniwan masarap at paborito ng marami. Ngunit dahil sa pagkagustong ito, halos walang nakakaalam na ang mga suso at shellfish ang perpektong hantungan ng pinaka-nakakatakot na parasito sa listahan, ang rat lungworm, Angiostrongylus cantonensis. Maaring kakaiba pakinggan ang pangalan, ngunit ang mga resulta nito ay napakalapit at lubhang seryoso. Direktang inaatake ng parasito na ito ang utak, spinal cord at central nervous system. Kapag nakapasok, na nagdudulot ito ng isang bihirang ngunit lubhang mapanganib na sakit, ang eosinophilic meningitis. Hindi tulad ng maraming parasito na nagdudulot lamang ng sakit ng tiyan o problema. Sa panunaw, sinisira ng rat lungworm ang pinakamahalagang organo ng tao. Kapag nakapasok sa katawan, sa pamamagitan ng hindi gaanong lutong karne ng suso, ang mga larva ay dumadaloy sa dugo patungo sa utak at spinal cord, kung saan anumang pinsala ay nagiiwan ng pangmatagalang epekto. Ang mga sintomas ay kinabibilangan ng matinding sakit ng ulo na parang pinupukpok ng martilyo, paninigas ng leeg, at hirap yumuko, pamamanhid ng balat, at pangkalahatang paralysis, pagduduwal, pagkahilo, mga problema sa nerbiyos, at maging hemiplegia, paralysis ng kalahating katawan, pagkawala ng memorya o kamatayan. Ang mas nakakatakot ay kapag namatay ang mga larva sa utak, nagdudulot ito ng matinding pamamaga at lumilikha ng pinsala na hindi naganap na maaayos. Upang matamasa ang mga lutuing may suso nang hindi nahaharap sa panganib ng pinsala, sa nerbiyos tandaan ang mga sumusunod na prinsipyo. Una,
Huwag na huwag kumain ng hilaw na suso o ensaladang suso. Gaano man katiyak ng restaurant na sariwa ito, hindi ito ligtas. Pangalawa, pakuluan ang mga suso sa 100 grads Celsius sa loob ng hindi bababa sa 10 minuto matapos magsimulang kumulo ang tubig. Ito ang minimum na pamantayan sa kaligtasan. Pangatlo, huwag kumain ng suso sa mga lugar na may masamang kalinisan, mga tindahan sa bangketa, mga bar o mga hindi inspektadong pwesto. Pang-apat, ang mga nakatatanda, bata at buntis ay dapat na maging lalong maingat. Walang masarap na pagkain ang sulit ipagpalit sa inyong memorya at paggana ng utak na naglalaman ng inyong buong buhay. Ngayong malinaw na ninyong nauunawaan na ang mga parasito ay hindi kasing simple ng ating inaakala, isang napaka-natural na tanong ang lilitaw. Saan pa natin makakatagpo ang mga parasito sa panahon ngayon? Pareho pa rin ba tulad ng dati? Ang sagot ay hindi na ito pareho kahit kaunti. Nagbago na ang mundo, nagbago na ang paraan ng ating pagkain, nagbago na ang mga pinagkukunan ng ating pagkain, at nagbago na rin ang ating kapaligiran. Ang mga pagbabagong ito ang nagiging sanhi upang ang mga modernong parasito ay maging mas tuso, mas komplikado, at mas mahirap hulaan. Kaya ngayon din ibubunyag ko ang 5 ganap na bagong panganib ng impeksyon ng parasito, mga panganib na hindi kailanman hinarap ng mga nakaraang henerasyon, ngunit kailangan nating harapin araw-araw, minsan nang hindi man lang namamalayan. Ang unang panganib ay ang mga murang imported na pagkain na hindi dumadaan sa mahigpit na kontrol sa kalidad. Dahil sa pandaigdigang kalakalan, napakabilis ng paglipat ng pagkain mula sa isang bansa patungo sa iba. Kaya wala tayong oras na malaman kung saan sila nanggaling, paano sila pinalaki, o kung dumaan ba sila sa tamang inspeksyon. Maraming uri ng frozen na seafood, frozen na karne, at imported na gulay ang dumarating sa merkado sa napakamurang halaga, ngunit hindi dumadaan sa mahigpit na proseso ng pagsusuri para sa mga parasito. Ang nakakabahala ay ang bawat bansa ay may iba't ibang ekosistema ng parasito. Ang isang parasito na hindi nakakapinsala sa isang lugar ay maaaring maging isang tunay na halimaw kapag nakapasok sa katawan ng tao sa ibang lugar. Nakasaksi na tayo ng mga kaso ng impeksyon ng parasito mula sa mga isda sa dagat ng Hilagang Europa, imported na karne mula sa Timog Amerika, at frozen na gulay mula sa mga rehiyon na may tropical na klima. Kapag wala ng kontrol sa pinagkukunan ng pagkain, hindi lang tayo basta kumakain. Maaaring kinakain natin ang mga nilalang na hindi pa kailanman nakaharap ng ating katawan, hindi alam kung paano labanan, at walang immunity. Ang pangalawang panganib ay ang pagkalat sa buong mundo ng hilig sa pagkain ng mga hilaw at hindi gaanong lutong pagkain na estilong Hapon. Kailanman sa kasaysayan ay hindi pa kumain ng ganito karaming hilaw na pagkain ng mga tao. Ang sushi, sashimi, hilaw na talaba, rare steak, hilaw na itlog at salmon salad ay naging paboritong pagkain hindi lamang ng mga kabataan, kundi pati na rin ng mga nasa katanghaliang gulang. Ngunit karamihan sa mga tao ay nakikita lamang ang sopistikado at dekalidad na anyo ng mga pagkain ito, at nakakalimutan na sa likod ng isang hiwa ng isda ay mayroong napakaraming panganib mula sa anisakis larva, mga itlog ng tapeworm, tapeworm cysts at mga bakterya na lumalaban sa init. Ang mga hilaw na pagkain ay orihinal na ginagamit ng mga Hapon sa ilalim ng napakahigpit na kondisyon mula sa paghuli, pag-iimbak, pag-freeze hanggang sa proseso ng transportasyon. Ngunit habang kumakalat ang pagkain sa buong mundo, hindi lahat ng tindahan ay nakakatugon sa mga pamantayan tulad ng sa Japan. Nagiging sanhi ito ng malaking pagtaas ng panganib ng impeksyon ng parasito sa maraming bansa sa Asya, kabilang ang Pilipinas. Isang hiwa lang ng hindi maayos na naprosesong isda ay sapat na para agad na makapasok ang parasito sa tiyan, bumaon sa mukosa, lumikha ng mga sugat na may pamamaga at maglakbay pa sa ibang mga organo. Ang pangatlong panganib ay nagmumula
sa pagiging mas karaniwan ng internasyonal na paglalakbay kaysa dati. Ngayon, mula Pilipinas patungong Thailand, Japan, India, Africa o Timog Amerika ay ilang oras lang ng flight. At sa bawat paglalakbay na iyon, hindi mo namamalayan na nalalantad ka sa mga partikular na mikrobyo at ekosistema ng parasito ng bawat rehiyon. Ang mga kaakit-akit na street food, mga kakaibang prutas, mga lokal na espesyalidad, at maging ang tubig mula sa gripo na ginagamit mo sa pagsisipilyo ay maaring maglaman ng mga parasito na hindi pa kailanman nakaharap ng iyong katawan. Hindi kakaunti ang mga taong bumabalik mula sa paglalakbay sa ibang bansa na may mga sintomas ng pagkapagod, sakit ng tiyan, allergies, pagbaba ng timbang at problema sa panunaw. Ngunit hindi nila alam na ang sanhi ay nagmula sa mga hindi pamilyar na parasito na kanilang nakasalamuha noong bakasyon. Ang paglalakbay ay nagdudulot ng mga bagong karanasan, ngunit kasabay nito ay nagbubukas ito ng pinto para sa mga parasito na sumama sa mga tao at tumawid sa mga natural na hangganan na dati ay hindi nila kayang lagpasan. Ang pang-apat na panganib ay nagmumula sa mga processed na pagkain na hindi maayos na naiimbak. Ang mga dilatang pagkain, ham, sausage, dilatang isda, salad trays, at mga convenience food sa supermarket ay lalong nagiging popular. Ngunit kung hindi itatabi sa tamang temperatura o lumampas na sa expiration date, lumilikha ito ng perpektong kapaligiran para sa pagdami ng mga parasito, tapeworm at bakterya. Maraming tao ang naniniwala na dahil ang mga process na pagkain ay dumaan sa prosesong pang-industriya, tiyak na malinis ang mga ito. Ngunit sa katotohanan, ang ilang proseso ay pumapatay lamang sa mga bakterya, ngunit hindi ganap na naaalis ang mga itlog ng parasito na may napakakapal na balat. Kung ang produkto ay hindi maayos na nare-refrigerate sa supermarket o sa freezer ng bahay, maaaring magising ang mga parasito at muling dumami. Iniisip natin na kumakain tayo ng maginhawang pagkain, ngunit minsan hindi natin namamalayan na naglalagay tayo ng mga mikrobyo sa ating katawan na nag-aabang lamang ng pagkakataon. Ang panglimang panganib ay ang polusyon sa kapaligiran na nagiging sanhi upang ang mga pinagkukunan ng tubig ay maging tirahan ng napakaraming parasito na hindi pa nakita ng mga nakaraang henerasyon. Ang mga pinagkukunan ng tubig ngayon ay apektado ng mga basura mula sa industriya, pestisidyo, basura mula sa bahay at pagbabago ng klima. Lahat ng ito ay nag-aambag sa paglikha ng mga kondisyon para sa paglitaw at pagdami ng mga bagong parasito. Ang maruming tubig ay maaring pumasok sa lupa, mga lawa at mga bukid kung saan tinatanim ang mga gulay at inaalagaan ng mga isda. At mula doon direkta itong napupunta sa mga pagkain ng pamilya nang hindi natin namamalayan. Ang mga nakaraang henerasyon ay maaaring uminom mula sa balon at maghugas ng gulay sa ilog ng may kapanatagan. Ngunit ngayon, kahit ang simpleng sinala na tubig ay hindi makapaggarantiya ng ganap na kaligtasan kung hindi ito pinakuluan o pinroseso ayon sa pamantayan, ang mga maruming pinagkukunan ng tubig sa modernong panahon ay hindi lamang naglalaman ng mga bakterya, kundi pati na rin ng mga itlog ng tapeworm larva at parasitic spores na may mataas na tibay at resistensya na higit pa sa mga nakaraang henerasyon. Matapos maunawaan ang mga bagong panganib ng parasito sa modernong pamumuhay mula sa imported na pagkain, ugaling pagkain ng hilaw, internasyonal na paglalakbay hanggang sa polusyon sa tubig at processed na pagkain, tiyak na mayroon kayong napakahalagang tanong. Kung ang mga panganib na ito ay nangyayari sa paligid natin araw-araw, paano ko malalaman kung meron akong impeksyon ng parasito? Yan mismo ang dahilan kung bakit gusto kong tulungan kayong mapansin ang 6 na senyales na karaniwang hindi pinapansin ng maraming tao, ngunit sa katotohanan ay napakalinaw na babala mula sa loob ng katawan na nagsimula ng kumilos ang mga parasito. Ang unang senyales ay ang hindi maipaliwanag na patuloy na pananakit ng tiyan. Maraming nakatatanda ang nag-aakala
na ang paminsan-minsang sakit ng tiyan ay karaniwang problema lamang sa panunaw o dahil sa hindi regular na pagkain. Ngunit kung ang sakit ay paulit-ulit na tumatagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan, at lalo na kung ito ay banayad na sumasakit sa gabi o pagkatapos kumain ng seafood, hilaw o hindi, gaanong lutong karne, malaki ang posibilidad na mayroong parasito sa bituka. Ang mga parasito ay kumakapit sa pader ng bituka, nagdudulot ng bahagyang pamamaga at patuloy na iritasyon. Ang pakiramdam ay hindi masyadong matindi, ngunit paulit-ulit, isang tipikal na abala na madaling baliwalain ng mga nakatatanda. Sa Pilipinas, kung saan maraming mahilig kumain ng mga pagkain tulad ng kinilaw, salmon, sashimi, hindi gaanong lutong isda at sariwang seafood, mas dapat bigyang pansin ang sintomas na ito. Ang pangalawang senyales ay ang biglaang pagbaba ng timbang kahit normal ang pagkain. Madalas isipin ng mga nakatatanda na ang pagbaba ng timbang ay natural na bahagi ng pagtanda. Ngunit ang mabilis na pagbaba ng timbang sa maikling panahon, habang pareho pa rin ang dami ng kinakain, ay isang senyales na dapat ikabahala. Ang mga parasito sa bituka ay maaring sumipsip ng mga sustansya bago pa man ito maabsorb ng katawan. Nagiging sanhi ito upang manghina ang katawan kahit na kumakain ng maayos ang pasyente. Maraming nakatatanda ang nagbabahagi na kahit sapat at regular silang kumain, payat pa rin sila at kulang sa sigla. Ito ay isang tipikal na sintomas ng pagnanakaw ng sustansya ng mga parasito. Ang pangatlong senyales ay ang pangangati sa paligid ng butas ng puwit, lalo na sa gabi. Ito ay isang napakakaraniwang sintomas, ngunit dahil mahirap pag-usapan, maraming nakatatanda ang tahimik na nagtitiis. Sa gabi, kapag ang mga parasito ay lumilipat sa bahagi ng puwit upang mangitlog, nakakaramdam ang pasyente ng hindi komportableng pangangati, hindi makatulog at pagiging balisa. Sa mga bata, madaling mapansin ang senyales na ito, ngunit sa mga matatanda, lalo na sa mga nakatatanda, madalas itong napagkakamalang almoranas o tuyong balat. Ngunit kung ang kondisyong ito ay nagpapatuloy ng ilang araw, malaki ang posibilidad ng impeksyon ng parasito. Ang pang-apat na senyales ay ang mga skin allergy at paulit-ulit na pantal. Sa Pilipinas, dahil sa mainit at maalinsangang panahon, madaling mairita ang balat, kaya maraming nakatatanda ang nag-aakala na ang mga pantal ay reaksyon lamang sa panahon. Ngunit kung ang mga pantal at makating mga butlig ay paulit-ulit na lumalabas nang walang dahilan at patuloy na bumabalik kahit lagyan ng gamot, malaki ang posibilidad na ang mga parasito ay nagdudulot ng problema sa immune system. Ang ilang parasito ay naglalabas ng mga lason na nagdudulot ng iritasyon sa balat. Ang iba naman ay pumapasok sa soft tissue at gumagalaw sa loob ng katawan na nagdudulot ng mga pulang batik na parang kagat ng insekto o pantal. Ito ay isang sintomas na nararanasan ng maraming matatandang pasyente, ngunit hindi karaniwang iniuugnay sa mga parasito. Ang panglimang senyales ay ang patuloy na pagkapagod, anemia at maputlang kutis. Madaling isipin ng mga nakatatanda na ang pagkapagod ay karaniwang bahagi ng pagtanda. Ngunit kung ang kondisyong ito ay may kasamang maputlang kutis, maputlang labi, bahagyang pagkahilo at pagkaantok, malaki ang posibilidad na ang katawan ay dumaranas ng anemia. Ang ilang parasito, lalo na ang mga naninirahan sa bituka, ay sumisipsip ng mga mahahalagang sustansya tulad ng iron at bitamina, B12 na nagiiwan sa katawan sa estado ng pagkaubos. Sa Pilipinas, maraming nakatatanda ang mahilig kumain ng kinilaw o lamang loob ng hayop. Kung hindi ito maayos na naproseso, maaring makapasok ang mga parasito sa katawan at tahimik na magdulot ng anemia sa loob ng mahabang panahon. Ang pang-anim na senyales ay ang paulit-ulit na problema sa panunaw, pagkakaroon ng kabag at salit-salitang pagtatae at paninigas ng dumi. Ang sistema ng panunaw ng mga nakatatanda ay likas na sensitibo, ngunit kapag mayroong mga parasito na sisira ang siklo ng aktibidad ng bituka, lumilikha ito ng mga irregular na sintomas
tulad ng hindi komportableng kabagminsan pagtatae sa ibang pagkakataon at paninigas ng dumi kinabukasan. Ang abnormal na paulit-ulit na siklong ito sa panunaw ay hindi dahil sa mahinang sikmura tulad ng iniisip ng marami, kundi maaaring senyales na ang mga parasito ay gumagalaw dumarami at nagdudulot ng pamamaga sa loob ng bituka. Kung mapansin ninyo ang isa o higit pa sa mga nabanggit na senyales, huwag masyadong mag-alala, ngunit huwag din itong baliwalain. Ang mahalaga ay pakinggan ang inyong katawan at magpasuri sa tamang oras. Ang impeksyon ng parasito ay ganap na magagamot at mas maaga itong matuklasan, mas madaling gumaling. Kung ang video na ito ngayon ay nakatulong sa inyo na mas maunawaan ang isang bagay, kahit na isang maliit na bagay lang, lubos ko itong ipinagpapasalamat. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang nilalamang ito sa isang tao upang maiwasan ang sakit, mangyaring ibahagi ang video, marahil sa isang pindot lang ng share button na tulungan ninyo ang isang tao na maiwasan ang mga komplikasyon na hindi niya kailanman naisip upang malaman ko na ang ginagawa ko ay makabuluhan at karapat-dapat ipagpatuloy mangyaring pindutin ang like button sa video at mag-iwan ng komento kung ano ang inyong ikinababahala o kung ano pa ang gusto ninyong malaman. Lagi kong binabasa ang bawat komento at ang mga pagbabahaging iyon ang tumutulong sa akin na mas maunawaan kayo at patuloy na lumikha ng mas mahusay at mas praktikal na nilalaman. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang kaalamang ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell. Maraming salamat sa inyong oras sa pakikinig. Naway lagi kayong kumain ng masarap, mamuhay ng malusog at maging mapayapa sa bawat sandali ng buhay. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.